Ang immediate na naramdaman ko doon, this time ako naman. Parang yeah. speechless. At nung nalaman ko yon, parang dun, for how many years na in-endure ko lahat ng mga nangyari sa buhay namin. Parang nung ako na nakasalang sa spotlight, dun sa akin nag-sink in lahat ng pagod, lahat ng what ifs. Yeah. Sabi ko, ilang buwan pa lang yung anak ko. Ano man mangyayari sa akin dito? Paano sila? Nag-sink in sa akin lahat ng mga realization ko, sa lahat ng ginagawa ko sa buhay. At iniisip ko, sabi ko, is this the end for me? Hanggang dito na lang ba ako? Dumating ko sa ganun. Kasi, syempre, yan yung tinatawag na the big C. Yeah. Pag-usapang cancer na, although I had sabi nga daw na most behaved na type ng cancer. But just like what my doctor said, Pero palang ganun. it's still a cancer. Behaved, yeah. Kaya, hindi ko maialis sa sarili ko, parang, hindi ko na alam, what's next? Yeah. Yun na. Nung nandun ka sa point na yon na hanggang dito na lang ba, Lord, nabanggit mo yan, no? Naiisip mo ba na, okay na, quits na? Did you ever consider leaving yung ministry na inintrust sa'yo ni Lord? Parang, Lord, okay na, kung nandito na lang ako, ayoko na rin pong magsilbi. Mabigat man, pero ang totoo, hindi. Nung supposedly minor lang na surgery ang initial na alam ko. Tapos pagdating doon, nung nakita ng doktor, sabi niya, dala mo na ba yung mga gamit mo? Kasi akala ko outpatient lang na surgery ang mangyari. Sabi ko, bakit? Sabi niya, may kasama ka na ba? Sabi ko, bakit po? Sabi niya, ganyan, i-confine ka na. Tapos, yung status kasi ng negosyo ko, nag-i-house na. No work, no pay ako kapag hindi ako. Walang iba naghahanap buhay sa amin. Sabi ko, biglang nag-sink in sa isip ko, teka, paano pamilya ko? Paano yung kakainin nila araw-araw? Paano yung bills namin? Hindi pa kami nakakabawi ng ilang taon na pagkakabagsak namin financially rin. Sabi ko, paano? Sabi ko, yun na. Hindi pa pala tapos ang Panginoon sa amin. So sabi ko, tapos isa pinakamasakit na doon, sa dami-dami na maoperahan sa akin, lalamunan ko pa. Parang ako, after I left my full-time ministry, I went into as a volunteer in the ministry, as a preacher, as an itinerant preacher. Sabi ko, Lord, ito na nga lang yung ginagawa ko para mapaglingkuran kita eh. And I know for myself that this is what I do best for you. Tinanggalan mo pa ako ng capacity mga pagsalita. Ayaw mo na ba akong maglingkod sa'yo? I was crying dun sa hospital bed. Nasa ward ako. Ang sabi ng Panginoon sa akin, this is just a proof that I really called you to preach. You will preach not because you can do it based on your talent and your strength. I'll prove that what your calling is really something that came from me. Doon ko mas minahal ang ginagawa ko para sa Panginoon. Wow. It's like in your weakness, God's strength is made perfect. Exactly. No? Ano naging epekto nito sa iyong relasyon, sa pamilya, sa iyong asawa? Lalo na nasa gitna ka ng, matinding stress dahil sa sakit mo. Tapos you just mentioned financially, it was like a big challenge. Sobra. Isa sa mga ina-admire ko sa asawa ko at pinagpapasalamat ko siya ang asawa ko. Siya yung nag-a-absorb ng lahat ng stress na. Biruin niyo po, kahit talbog ng bola, kahit kahol ng aso, ayoko na, iirita na po ako noon. Kahit tawanan ng mga bata, naiirita na ako noon. Dahil nagkakaroon ako ng mga hormonal imbalances due dun sa naging sakit ko. Tapos yung naging side effect nung nag-a-adjust yung katawan ko. Kasi thyroid yung tinanggal eh. Dapat isang thyroid lang. Pero nung nakita ng doktor, nung binuksan, naapektuhan na rin yung other side. So total thyroidectomy ginawa sa akin. Doon na nagbago lahat. Ang BP ko, mabot ng 220 over 100. Sumisilip na ho ako sa langit pa unti-unti. Parang, yun na. Sobrang irritable po ako lagi nun. Ang asawa ko, dumating sa point, may mga ilang mga petty conversations, sinasabihan ko siya na,
pwede bang wag mo kwentuhan ng mga walang kwentang bagay? Parang lahat na lang ng bagay sa akin kailangan solusyon sa problema natin. Kasi ako, padre de pamilya, ganito na yung minamanage ko na yung problema natin na nag-accumulate for how many years na nangyari sa amin. Nag-pile up na lahat. Utang. I'm not paying 6-digit. I'm paying multiple 7-digit na debt. Lumubog yung negosyo namin. Tapos we felt na we are alone. And then this physical limitation ko naman po Yeah. ang challenge. So I want So nag-suffer yung relationship mo with your family to a certain extent, no? Because of that. yes, but that is also the moment na mas na mas na-realize ko na very supportive talaga sa akin yung wife ko.